Hi mga kamarites! Nagluluto ako ngayon ng chicharon, bulaklak. Ayan pala, nilinisan ko na siya, yung loob niya. Inano ko na, aji nga ingkok, aji danom na, impusitsit ko, tenti unag na, tapos impababa, kaya gano'n. So, nagrigat nga linisan. Tapos, impakulok iti lemongrass, impakulok iti, dapat iti bawang na, sibuyas, kin paminta na. Ayan po. Ilang minuto ko siyang pinakulo. Yan yung unang araw ng paglilinis ko. Siyempre nilinisan ko muna bago ko siya pinakulo. Ayan. Pinakulo ko muna siya hanggang sa medyo lumambot na konti. Tapos, binalik ko ulit sa freezer. Tapos yan, the other day, ayan, nilinisan ko na siya. Ginunting ko na. Ayan, ginunting-gunting ko na. At bago ko natapos yan, alam nyo, napakarami kong sugat. Nagsakit. Nagaduti sugat ko, naghapdi. Nang kagaya ng hapdi na naramdaman mo nung sinaktan ka ng BF mo. Ay! Ayan, 3 million years ko siyang hinugasan. Kasi gusto ko matanggal lahat yung nasa loob niya. Ayan, inunti-unti ko. Tapos, after ko siyang nagunting at natanggalan lahat-lahat ng dumi niya sa loob ng bituka, pinakulo ko ulit siya. Ayan, malinis ng tignan. Ginunting-gunting ko para maging bulaklak talaga siya. Diba? Chicharon bulaklak. Ginunting kong ganyan. Ayan, diba? Tapos, pinakulo ko ulit siya dun sa lemongrass, bawang, paminta, at saka sibuyas. Pinakulo ko ulit. Ang hirap palang gawin nito, guys. Nakaka-proud. Kasi alam nyo, hindi talaga naman ako marunong magluto, pero nagagawa ko tong mga ganito. Ang hirap. Sobrang hirap niya. Yung dali-dali mo lang kainin sa street, yung pag may mga nagtitinda doon, ang bilis-bilis mo lang kainin. Ang hirap-hirap palang gawin. Biruin mo yan, 3 days kong nagawa. 3 days ko siyang ginawa. Ayan. Pinakulo ko siya hanggang sa pinalabas ko rin yung mantika niya. Ayan, hanggang sa nawala yung water, hanggang sa lumabas na rin yung sarili niyang mantika. Yan yung ginawa ko sa ating chicharon bulaklak. So, malinis na malinis talaga siya. Wala kang maaamoy, wala kang makikitang dumi na. Sobrang linis. Nilinisan ko. Kasi akong kakain, nilinisan ko talagang mabuti. Hanggang sa lumabas na yung kanyang mantika. Ayan, lumalabas na yung sarili niyang mantika. Kasi mataba yung gitna niya, sobrang taba. Siyempre, nakakaumoy ng kainin kapag ganun. Gusto ko talaga masisi yung taba niya. Kaya ganyan, sinisi ko muna siya. Yung kagaya ng pagsisi sa'yo ng boyfriend mo nang iwan sa'yo. Ikaw pa yung sinisi. Ayan na, lumabas na yung kanyang mantika. I-drain ko na rin siya at umpisan na natin pakuluan ng kagaya ng pagpapakulo ng nararamdaman mo ng taong nang iwan sa'yo. Ayan, habang papakulo ako ng mantika, nagtimpla na rin ako ng sausawan ng suka, lagyan ko ng asukal, asin, patis, ground chili, meron din sibuyas, bawang, at another chili, fresh chili, at may pipino rin tayo pantanggal ng anghang. Ayan, suka. Tapos, nagluto na rin ako ng rice. Yan, bango na. Amoy ko na yung amoy pandan, yung rice. Sarap. Ayan yung ating pinapakulong mantika. At unti-unti na natin ilagay yung ayan na, takot talaga, ay! Na mapapatalon ka talaga sobrang takot na takot ako maglagay, pero nung habang tumagal naman na, medyo okay na. Ayun, nakakatakot kasi puputok. Wag una mong lagay, pumuputok-putok siya. Pero ang hirap, dun yung hirap, pero enjoy yung pagluluto. Napaka-enjoy. Ang hirap pala ng proseso. Ang kagaya ng pagtakas mo sa toxic mong relasyon. Mahirap. Kailangan step by step. Ayan, kulong-kulo na siya. Kumukulo na. Ang ginawa ko dyan, slow fire lang muna. And then tinanggal ko siya
Pinadrain ko. And then nilagay ko ulit sa high fire na yung pag ano ko. Ayan na. Paluto na. Luto na. Pwede na. Nasisi na rin yung sarili. Nasisi siya sarili yung mantika. Nakaka-proud. Nakaluto ako ng sarili kong chicharon bulaklak. Ayan po guys. Oh, di ba? Meron tayong sausawan dito na bawang. Maraming bawang. Sibuyas. Tsaka pipino. Tsaka may chili din doon. Tapos nilagyan ko din siya ng ground chili. Ayan. Oh, 'di ba? Ano na naman yung pinag-uusapan natin mga kamarites? Alam nyo ba, 3 million days ko to nilinisan. 2 beses ko siyang pinakulo. And then, 3 days ko siyang nilinisan. At bago ko na luto ito, bago ko na achieve itong chicharon bulaklak ko na ito, ayan, ang dami ko munang mga sugat. Ayan. O, ano na naman yung mga pag-uusapan natin? Bago pag-uusapan natin, syempre may coke muna tayo dito. Coke. Tapos isang kagat muna tayo. Bago yung mga usapin. Wow, ang crunchy. Nakaka-proud lang na sa kabila ng wala akong alam gawin sa gawaing bahay talaga, sa totoo lang, maglinis, magluto. Dito ko natutunan lahat. Yung naging seryoso na akong maglinis, magluto. Kasi kailangan mo mag-survive on your own. Ganon. Diba? Ang hirap palang gawin ito. Nakaka-proud sa mga kuya na mga nagtitinda dyan sa daan. Mga ganito. Ang hirap palang gawin. Makikita nyo mamaya, makikita nyo sa ano ko, yung paano ko to niluto, paano ko ginawa. Ano yung mga pag-uusapan natin? About sa, alam nyo ba, na hindi lahat ng nangiiwan ay masama. Ayun, comment kayo dyan. Sino yung mga nangiiwan? Sino yung mga iniwan? Mga gano'n, di ba? Hindi lahat ng mga nangiiwan ay masama. Kasi, malay natin, di ba, na fed up na yung tao sa tagal-tagal naman na na binigay niyang chance, sa dami ng chance, hindi pa rin nagbabago yung kanyang karelasyon, di ba? Usaping pag-ibig pa rin tayo, guys. Humuhugot! Humuhugot ang doktora! Pwede na rin ako maging lawyer. Usaping pag-ibig. Harap! Nanunuot yung paminta, yung bawang. Yung lemongrass na nilagay ko. Aba, hindi nawawala yung rice. Putok-batok talaga. Ang sarap. Diba? Sa isang relasyon, lalo na kung may mga bata na, mahirap kumawala. Pero kung paulit-ulit na lang naman na yung sitwasyon na ganun, tapos nagiging toxic na talaga, pati ikaw mismo nagiging toxic na sa ibang tao, pati mga reaction mo sa ibang tao, iba na rin. Kasi nga, nasanay ka na sa ganung setup ng buhay. So parang, ilalabas mo na rin yung pagka-toxic mo sa ibang tao. So, hindi na maganda yon. Dapat, kung nagmamahalan kayo, nag-aanahan kayo, nag-aangatan kayong pareho, tinutulungan niyang mag-grow, hindi yung siya pa mismo yung matutulak sa'yo papunta sa hell. Kasi, di ba, ang hirap yon. Ang sarap nito. So, hindi talaga lahat ng nangiiwan is masama. May mga reason yan kung bakit. Siyempre, hindi natin alam yung ibang tao, mag-ano, si ganito, iniwan niya si ganito, meron pang mga ganito, ganyan. Siyempre, may mga taong ganyan. Hindi natin hawak yung pag-iisip ng mga tao. So, nasa sayo na mag-handle kung paano mo sila pakikitunguhan yung mga tao. Kasi, siyempre, ikaw ang umintindi. Kasi, ikaw lang naman talaga yung nakakaalam ng sitwasyon mo. Diba? O, ayan, mga kamarites, comment kayo kung ano yung mga karanasan nyo sa buhay pag-ibig. So, ako na ngayon si Doktora Pag-ibig.
Sarap. Crunchy siya. Hindi siya gaanong mamantika. Sinisi ko talaga. Diba? Ang hirap talaga lumaya sa ganong relasyon na parang nasanay ka for, let's say, 10 years, 15 years. Parang, doon ka na, parang hindi ka na, feeling mo hindi ka na mag-grow pag lumayas, pag umalis ka sa buhay na nakasanayan mong yun. Diba, guys? Mahirap talaga sa mga nakaranas na yung, alam mo yung pinapatibay na lang nila yung loob nila dahil andyan yung mga anak nila. Excuse me, nabusog ako agad. Andyan yung mga anak nila na isang nagpapalakas ng loob nila. Pero which is hindi nyo ba naisip minsan yung mga bata na rin yung kawawa? So kung nakikita mong toxic na rin yung nangyayari sa mga anak, kailangan mo nang umalis sa relasyon na yun. Kailangan mo nang lumaya. Kasi pag hindi mo pa dapat palayain mo muna yung sarili mo bago mo matulungan yung iba. Unang-una yung mga anak mo. Kasi hindi mo matutulungan yung mga anak mo kung ikaw mismo, sarili mo, hindi mo kayang matulungan. So you need to move on first before you help your kids. Pero dapat sabayan. Habang nag-grow ka, habang nag-move on ka, na-help mo na din yung mga anak. So, kasi minsan talaga, hindi naman natin kasalanan ng mga anak talaga yung nasasagasaan sa ganyang relasyon. Hindi naman natin akalain na ganun yung mangyari kasi lahat naman tayo naghahangad ng magandang pamilya, di ba? Tapos biglang nagkaganon, hindi naman natin asahan na hindi mo kontrolado yung isip ng mapapangasawa mo, ganun. So mahirap. Mahirap. Tanging makakatulong lang sa'yo si God, dasal, para maibsan yung hapdi, sakit na nararamdaman mo minsan. Tsaka hindi mo maisip talaga na I give up. Hindi mo na maisip talaga na kailangan ko nang tapusin ang buhay ko. Kasi sobrang hirap na ako, mga ganun. So, pray lang talaga. Give God space to your heart para kahit anong pagsubok, malalampasan mo. Yun yung mga natutunan ko din dito. Sobra. Alam mo yung parang, ginawa mong yung church, ginawa mong pahingaan mo, ganun. Yun na yung naging peaceful na lugar para sa'yo. So, tingnan lang sa cross, paano siya naghirap para may mahugasan ang ating mga kasalanan. So, tingin ka lang. Marirealize mo din. Magsisi ka sa mga nagawa mo. Siyempre, wala namang ibang may kasalanan sa ganyang buhay mo kundi ikaw, kasi ikaw naman ang pumili dyan. Di ka naman pinilit ng nanay mo, ng tatay mo para pumunta dyan sa buhay na yan. Ikaw rin lang naman ang may kasalanan din talaga. Pero wag mong sisihin masyado yung sarili mo. Hindi din naman natin talaga alam kung anong kalalabasan ng relasyon na yun, di ba? Siyempre guys, hindi natin may iwasan, may mga taong manghuhusga. Pero sabi ko nga, ikaw lang yung nakakaalam ng sarili mo. Ikaw lang yung may alam. Kung papapekto ka pa sa iba, yung sarili mo na nga, hindi mo na nga kayang intindihin, tapos intindihin mo pa yung iba. Ma-overload talaga yung isip mo, baka mental pang-abot mo.
Maybe that's life. Choose to be happy. Choose to be positive all the time. Choose to be with God. Na always pray. Lahat tayo, hindi perfecto. Minsan, yung mga ibang tao, okay. Okay sila yung ibang tao, hindi naman okay. Ganun talaga ang buhay. Kailangan mong tanggapin na you cannot please everyone. Hindi mo talaga mapiplease lahat. Meron at meron din talagang mambabash sa'yo. Meron at merong may gusto sa'yo. Ganun. Hindi natin hawak ang mga isip ng ibang tao. May kanya-kanya tayong decision. Individual differences. Ika nga. So, ang maganda gawin mo, pray lang. Pray lang ng pray. Pag may gusto ka, pray mo yan. Pag pray mo lang yan, darating at darating yung araw na makakamit mo din yon. Lalo kung yun talaga yung nasa puso mo. Yun talaga yung goal mo. Yun talagang gusto mong gawin. Talagang ipupursue mo yan. Huwag lang sa maling paraan. So, ganon. Ganon, mga kamarites. Asjar. Kitain nyo na eh. Nakaluto na kiti mati charon bulaklak nga madik amaw. Sobra. Awan amok nga luton si kayo. Bagbagatan ako unti-unti. Ado mitete na tututunak ito. Amok mitete. Agluto ti seafood delight. Yung barbecue. Medyo napaperfect ko na din. Magluto ng gulay. Alam ko na din. Medyo. Pero, syempre, hindi pa rin ako perfecto. Hanggat kaya, hanggat merong cellphone. Napaka-resourceful ng cellphone. Nabibigay niya lahat. So, subok lang ng subok. Huwag kayong matakot na sumubok. Huwag kayong matakot. Subok lang ng subok hanggang sa ma-achieve nyo yung gusto nyong lasa. Gaya din sa buhay. Subok lang ng subok. At least wala kayong pagsisisihan. Try and try and try until you succeed. At kapag hindi pa rin kayo nag-succeed, itry nyo pa rin. At kapag hindi pa rin kayo nag-succeed, itry nyo pa rin hanggang sa makamit nyo yun. At kung hindi nyo talaga makakamit yun, magda-divert kayo sa ibang goal ng iyong buhay. Kasi, syempre kapag hindi mo naman na talaga kayang kamtin yun. So, try to divert. Para habang nakadivert ka dun sa ibang ginagawa mo, unti-unti yan, liliko ka din, pabalik doon sa gusto mong abutin. Yun lang mga kamarites, and happy eating. Ito ang dami pa, sinong may gusto, mga kapitbahay, sige, na kayo, makikain na dito sa bye guys, happy Monday. Gusto ko lang mawala yung Monday blues. So, di ba, usually pag Monday, sobrang grumpy, sobrang busy and hectic, all of you, lalo na yung mga nasa office. Ganyan, sobrang busy. Ayan guys, sana napasaya ko kayo kahit na medyo, kasi nga kasla boring talaga. Abuya kayo lataahan kayo maagsaw-sawa nga agbuya kanya. Si kayo lang tikatungtong ko. Bye!